na para tayo ay mag-umpisa sa ating pananabahan. So, hinihiling sa lahat na manatili po sa kanyang buwan at tayo po ay mag-umpisa na sa ating gawain. So, ang lahat ba ay buhay? Ang lahat ba ay humihinga? So ngayon, tayo ay magpupuri na sinabi sa kasulatan that everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah.
Dinudulog ang kanyang puso. Nagpapakumbaba at sumama. Yes, Lord. Sa aming pagpapatulog, maraming po Diyos. Aming paglubay sa oras. At kami po nagpasalamat sa oras na ito. Sa muling sa isang ulat na araw sa bawat kalakasan na binigyan mo sa amin. Sa mga taong buhay, bagong hilig. Salamat o Diyos. Tunay na napakabuti. Hindi na rin masutihan ang buntihan mo. Kaya narito ang iyong bayan o Diyos. Nagpapatulog pa at nagsusunod. Nagpapalinis kung ano man, Panginoon, ang mga kasalanan na nagawa namin sa mga araw na dumaan. Lagi namin o Diyos, napagyandisin mo ang bawat sa amin. Nang sa pero, Lord, ay malaya kami na sumambasa. Yes, Lord. Itinataas namin ang lahat ng gagamitin sa pagkakas. Ang mga musician, ang kapapaan, at lalong-lalo na Panginoon, ang iyong mensahera, Panginoon, na siyang magbibigay ng mensahe na nais mo na iparating sa amin. Kaya dalangin namin, Panginoon, na buksan mo ang puso namin, ang isipan namin, at nanatili po ang iyong mga salita at magamit namin sa araw. Kaya dalangin namin, Panginoon, i-bless mo ang iglesia nito, i-bless mo ang iyong salita. Hallelujah. Yes, Lord, thank you. At sila na namin ilalagay na natin pag-uwi sa isang pagsalamat sa mga kita at tayo mga lamang. Amen! Muli po, Panginoon, tunay na Diyos ay tapat at hindi nagbabago. Palpakan na po natin ang Panginoon. Amen! Dahil po na yung pinapalaki po ng Panginoon ay makikita po natin yung pagbuti ng Panginoon sa bawat isa. So kaya dapat naman po na patuloy natin papurihan at pagpahin ng ating Panginoon. Sabi nga po sa Psalms 100, umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh papurihan, paglingkuran siyang pusa, lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. O si Yahweh, ating Diyos, siya ay dapat na malaman. Siya ay dapat na malaman. Tayo'y kanya, kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo ay bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Pumasok sa kanyang templo na ang puso ay nagdiriwan. Umawit, nagpupuri sa loob ng dating banal, purihin ang ngalan niya at siya ay patalamakan. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig ay walang hanggan. Siya ay Diyos na mabuti, naging tapat kailanman. Amen! Hallelujah!
Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. Tunay na ikaw ay dakila, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nag-iisa. Sa iyo ang lahat ng papuri, Panginoon. Lahat ng pagsamba. Ako ang Panginoon at wala ng iba. Maliban sa akin ang wala ng ibang Diyos. Palalakasin kita kahit hindi mo pa ako nakikilala upang malaman ng lahat ng buong mundo walang ibang Diyos na iban sa akin. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, Panginoon. Narito kami, O Diyos, pinagpupulihin ka, Panginoon. Hindi, Panginoon, sa ginawa mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Hindi sa mga pagpapala, Panginoon. Hindi lang, Panginoon, sa mga himala, Panginoon, na ginagawa mo sa aming mga buhay. Kundi narito kami, Panginoon, sasamba, magpupuli
hindi nagbabago kailanman, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, Ikaw ay nararapat lamang, O Diyos, na sambahin, Panginoon, at papurihan, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, tuloy nga po, Panginoon, na hindi po sapat, Panginoon, ang aming mga pasasalamat. Ngunit hindi po kami titigil, Panginoon. Hindi kami magsasawa, Panginoon, na banggitin, Panginoon, ang pasasalamat, O Diyos, sa iyo. Na patuloy kang papurihan, Panginoon, sa aming mga buhay. Wala kami ibang itataas, Panginoon. Wala kami ibang pararangalan, O Diyos, sa aming mga buhay. Kundi Ikaw lamang, O Diyos. Dahil Ikaw ang Diyos ng mga Diyos. Ikaw ang Hari ng mga hari. Ikaw ang Panginoon ng mga Panginoon, Panginoon. Kaya, O Diyos, salamat po, Panginoon. Sa iyo, pinakamataas na papuri. Pinakamataas na pagsamba at pasalamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Natawagan ko po ang Maheli Care Group.
purihin po ang Panginoon. God is good. All the time. God is good. Amen. Tunay nga po na sa mga mukha natin ay nakikita ang kabutihan ng Diyos. Dahil tayo po ay may kagalangan sumasamba o sumamba sa Panginoon sa amin. Dapat linggo-linggo na. Amen. Hallelujah. Purihin po ang Diyos at wala tayong mga birthday celebrant. At next week daw meron. So absent tayo sa halina. Amen. Praise God. Purihin po ang Diyos at isang kagalakan na ako'y nakabalik. Milano, bagaman medyo masakit ang loob na iwanan yung pamilya sa Pilipinas, mga apo, manugang, anak. Pero dahil meron tayong trabaho sa ministeryo ng Panginoon, ay kailangan natin bumalik. Hindi mo pwede yung kalooban mo na susunod, kundi yung kalooban ng Diyos. Amen po rin po ang Panginoon. So, sa umagang ito ay bago tayo darako sa mensahe, ay nais ko lang pong may mga ilang announcement lang po akong sasabihin sa inyo. At sa mga, dahil ito pong September, ito po yung umpisa sa ating calendar year. So siguro ay aayusin ko lang po yung schedule at magkakaroon po tayo ng meeting. At sa meeting na yon ay magkakaroon po tayong mga reporting sa ating mga financial report, sa financial report. At may mga bagay-bagay po tayong pag-uusapan at aayusin sa ating ministry year. Purihin po ang Panginoon. At pangalawa ay doon po sa lahat ng mag-aaral ng leadership training, ay maaari kong lumapit po kayo kay Sister Lisa at ipalista niyo po yung inyong mga pangalan para may ayos po natin kung kailan po natin umpisahan ang leadership training. So, sa mga nagtapos ng discipleship, so kayo po ay mag-leadership training na po kayo. And then doon sa mga nagtapos ng Genesis, kayo po ay mag-discipleship training. So, lumapit lang po kayo kay Sister Irene, dahil Sister Irene po magtuturo sa discipleship. And then doon sa leadership, ay ang inyong lingkod na magtuturo po sa leadership training. At pangatlo ay nais ko pong ipaalam sa buong kongregasyon na si Sister Imelda at ang ating chairman ng Asher at ang kanyang assistant na Sister Nena, sila po ay nagpaalam na po sa ministry ng Asher. At nais ko pong ipaalam sa inyo na ito po ay matagal na po silang nagpaalam, ngunit sinabi lang po namin ng mga pastor na tapusin muna nila hanggang August yung kanilang ministry. So tapos na po ang August at ngayon po ay September na, kaya nailagay po na kapalit ng chairman ng Ushers ay si Sister Ophelia at ang kanyang assistant ay si Sister Terry. Purihin po ang Panginoon. Nawa ay sa bawat mga ministry natin ay gampanan natin ang maayos. So alam niyo po, sa ministry ay mahalaga po ang commitment. Hindi lamang commitment sa trabaho, pero ang pinakauna ay yung commitment po sa Panginoon. Dahil ministry po ng Panginoon yung ating ginagawa. Amen? Praise the Lord. So tayo po ay darako sa mensahe ng Diyos. At umpisahan ko po ang mensahe ito sa isang larawan o sa isang painting. Na kung titignan mo ang painting na ito ay parang laruan lang. No? Pero magugulat ka sa halaga nito.
itong painting na ito. So, atin po tingnan yung painting na yon. So, kung sino man yung familiar sa painting na ito, alam nyo kung ano ang painting na ito. Hallelujah. Pag meron kang milyon or trilyon, patungkol dito sa painting na ito, ganun kalaki at kalaki ang halaga ng painting na ito. Pero kung titignan mo ay ito po ay isang parang sulat lang ng baka na pwede rin lang isulat ng baka. So, itayin natin yung picture at tingnan natin yung painting mo. At kung ano yung pwede nating kabulutan o na mai-apply po sa buhay natin itong painting na ito. Kung meron ka nitong kamahal na painting, no? Million or trillion, meron bang gustong bumili? Itong painting na ito. Dito sa Italia ay napakahalaga po sa kanila yung mga painting. No? Mahal yung mga painting, kaya pag may pahingi yung amo nyo ng mga painting, mga kwadro na painting, kunin nyo na. Kasi kung minsan may mga painting sila na parang tinapon lang ng mga paint, pero para sa kanila ay maganda na sa kanila yon. At mahal pa ang presyo ng painting na yon. Okay? So, bago po, siguro habang piniprepare ni Alessandra, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, sa oras na ito, kami po'y nagpapasalamat sa araw na ito, O Diyos, na kung saan ay narito kami sa bahay-sambahan, Panginoon, upang itaas at takilain, pasalamatan ka, Panginoon, sa lahat ng iyong mga ginagawa na kabutihan sa aming mga buhay. Maraming salamat, O Diyos, sa araw na ito ang araw na ginawa mo, O Diyos, para sa pananampahan. At narito kami, Panginoon, upang pagbulay-bulayan, Panginoon, pagpira-pirasuhin, Panginoon, ang iyong mga salita. At hayaan mo ng mga salitang ito ay mag-minister sa bawat isa sa amin, Panginoon. Bagamat hindi ko alam kung ano ang pangangailangan ng bawat isa, Panginoon, maaaring ang mga salitang ito ay nagbibigay ng paalala sa amin, O Diyos, kung gaano kahalaga at kayaman, Panginoon, at kapangyarihan ng iyong mga salita. Kaya sa oras na ito, Panginoon, hayaan mo na ikaw ang mag-minister, Panginoon, sa aming kalagitnaan, at hayaan mo na mga salita mo ay magiging pagpapala sa bawat isa sa amin, Panginoon, at patuloy na aming saliksipin ang iyong mga salita, O Diyos. Ang iyong lingkod ay pangunahan mo, Panginoon, dahil kung wala ka, ay wala akong magagawa. Kaya ikaw, Panginoon, ang aming tagapagsalita, O Diyos, at ang iyong lingkod ay daluyan lamang ng iyong mga salita. Maraming salamat. At Lord, sa mga kaloob na naliko, dalangin namin ay ipagpalain mo. Hayaan mo, Panginoon, na patuloy na matugon ang mga pangangailangan ng iglesia dito, Panginoon. Patuloy na pagpalain, Panginoon, ang bawat pamilya sa iglesia ito, O Diyos. Hallelujah. Ang mga source of living namin, Panginoon, patuloy na pagpalain ang mga employer. Lord, hallelujah. At patuloy na ikaw, Panginoon, ang siyang mamuna sa bawat isa. Maraming salamat. To you alone the glory, honor, and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, kung papansinin niyo po yung picture na yan, yung painting na yan, kaya isulat ng bata yan, parang yung bata lang nagsusulat ng gano'n. You know? Pero, ang halaga niyan ay hindi po yan basta-basta. No, yung painting na yan, sabi dito, this is a painting by C.Y. Momlis na blackboard. Yung painting na yan. At ang presyo po niyan, sabi niya, price sold for $70.53 million.
Tapos ganyan lang. Bibili ka kaya ng ganyan? $70.53 million in auction last November 15. Sa peso, kung iyong i-convert yan, presyo niyan sa peso, umaabot po siya ng more than or less than 43 trillion pesos. Yang painting lang na yan. So kung titingnan mo siya, parang sulat lang ng bata sa dingding. Diba? Na wala siyang halaga. Pero, sa mata o sa paningin ng iba, yung painting na yan ay napakaganda na sa kanila. It's a beautiful painting. Simple lang siya. No? Meron po akong amo noon na sa bahay bakasyonan nila, lahat ng gamit, puro mga luma, yung mga, alam nyo yung mga antique, na kung minsan nagkalaglagan na yung mga kahoy-kahoy, lahat ng painting, mga luma, yung mga antique, lahat ng mesa, upuan, mga luma, kapag nagpunas ka ay masalugsugan pa niya, imam na masugat ka, magtanti ka na. Sa pagkaluma, gustong-gusto nila yun. Para sa kanila ay maganda sa kanila yun. At mahal din ang presyo pala ng mga ganon. Eh sabi ko sa amo ko, alam niyo, senyor, sabi ko ganon sa Pilipinas, yung mga ganito na gamit ay itinatapo namin. Tinatapo na po namin. And then, ang ginawa ng amo ko, after a week, pinalitan niya yung mesa ng bago. Sabi ko na pahiyayat yung amo ko sa sinabi ko. Pero para sa kanila na magaganda. Parang ganon din yun sa painting na yan. Pero, alam niyo po ba na ang painting na ito, sa isang tulad natin na hindi naman tayo mahilig sa mga painting, ito po ay walang saysay, no? Parang walang halaga sa atin. Pero, yun pala ay napakamahal ng presyo ng painting na yan. Sa unang sulyap natin, parang ang gulo-gulo. Diba? It's amazing. No? Pero may taong gustong bumili niyan. No? Dahil, kahit ganun kalaki ang halaga niyan, may mga taong na gustong bumili niyan dahil maganda para sa kanilang paningin. Pero ano ba ang puntos ko dito? Pag ito ay i-translate natin sa ating mga buhay, yung ating pag-uusapan ngayon ay hindi po bago sa inyo. No? Pero aralin lang po natin na medyo malalim ng kaunti yung mga words na ito mamaya ating pag-uusapan. So, yung painting na yun, pag i-translate natin sa ating buhay, merong isang katanungan, what are our messes in our lives ngayon? Ano ba yung bahagi sa buhay natin na kung saan ay parang ang gulo-gulo? No? Parang ang kalat sa bahay, kung makalat, hindi maganda ang ating mood. Diba? Iba yung ating mood, iba init ang ulo natin pag may mga kalat sa bahay natin. So, dito ay, ano kaya yung magulo sa buhay natin? Ano kaya yung bahagi sa buhay natin na walang kaayusan? Now, ngayon, how do we equip mess in our life, sa buhay natin? Meron tayong mga failures, meron tayong mga mistakes, tayo po ay may mga nagagawang kapalpakan, bagamat tayo ay mga mananampalataya. Sa Sunday school po, doon sa church namin, doon sa church ni Daddy, merong katanungan doon, na sabi nung pastor na nagturo, ang Kristiyano ba, ang mananampalataya ba ay nagkakasala pa rin? Walang sumasagot. Para hindi sila sigurado. Hanggang sa may sumagot na nagkakasala pa rin. Diba?
So tulad ng painting na yan, how do we make our messes a beautiful mess? Yun po ang ating tema. A beautiful mess. Paano natin gawin ang maganda yung hindi maganda sa buhay natin? Tayo ay nagkakamali, tayo ay may mga failures, ikaw at ako, lahat tayo ay may mga mistakes. Pero sa buhay natin, meron tayong ibang kaguluhan o messes sa buhay natin. No? Pero ang tanong, paano? How we make our messes a beautiful mess? Ano ba ang gagawin ng isang tao nauunawaan niya yung grasya ng Panginoon? No? Ano kaya ang gagawin ng isang tao na nauunawaan niya yung grasya ng Panginoon? Maaaring ang gagawin niya, o hindi lang maaari, pero ito ang gagawin niya, ibibigay niya sa Diyos yung tunay na pagsamba. No? Kapag naunawaan mo yung grasya ng Panginoon. Pangalawa, nanaisin niyang lalago siya in Christ-likeness and righteousness. And then pangatlo, maglilingkod siya sa Panginoon passionately. No? Na may passion. No? Dahil we understand the grace of God. So ngayon, sa umagang ito, ay titingnan natin yung isang punto na yes, we understand the grace of God, but what if kung tayo ay mag-fail? No? What if kung tayo ay mag-fail? What if kung tayo ay still na naka-stuck doon sa ating Golgotha? No? Ano ba itong mga Golgotha sa buhay natin? No? Maaaring yung mga Golgotha natin sa buhay natin ay nandoon yung drunkards. No? Ito, kalimitan ito. Nandoon yung fornicators, adulterers, sodomites, extortioners, idolaters, covetousness. No? Maaaring doon sa binanggit ko ay meron pa rin mess sa ating buhay doon sa mga binabanggit ko. But what if kung until now ay inaalipin pa rin o naka-stuck ka doon sa ganitong klaseng kaguluhan o kalat sa buhay natin? How do I make mess in my life beautiful? Ito po yung ating aralin ngayon. Aaralin natin ang isang buhay ng isang taong tinaguriang a man after God's own heart. Kilala natin siya, di ba? Siya si King David. No? Siya si Haring David. No? Ano po ba ang nagawang pagkakamali ni David? Siya ay isang hari, no? Anointed by God. No? Kahit ipikit natin yung ating mga mata, alam natin kung ano yung pagkakamali ni Haring David. Siya po ay isang adulterer in the name of Bathsheba. Siya po ay isang murderer. No? Pinapatay niya yung asawa ni Bathsheba na si Uriah. No? Ilagay niya doon sa harapan ng giyera para siya ay munang pagkamamatay. And then he was unrepentant. Ayaw niya umamin. No? Nung kinumpronta na siya ni Nathan. Pero ang ginawa niya, sa halip na umamin siya, ginawa niya ng paraan. At sa labanan, nilagay niya si Uriah doon sa unahan. No? Instead of saying sorry, no? Instead na sabihin niya, sorry, nagkamali ako, nagkasala ako, pero ang ginawa niya, dinugtungan niya pa ng isa pang pagkakamali ng kanyang pagkakamali. So minsan, sa ating buhay, ganito tayo. No? Na kung minsan nagkamali tayo, sa halip na humingi tayo ng tawad, dadagdagan pa natin
ng isa pang pagkakamali. Pero nawa ay walang ganon dito sa Iglesia ni Jesus Church. Ito po ay pinapaalala lang ng Panginoon sa atin. So ano ba ang gagawin natin kapag tayo ay nagkamali? No? Dito natin ngayon tingnan kung ano ang ginawa ni David na kapupulutan natin ng aral. Ano ba ang itinuturo ni David sa atin dito? Doon sa ating text, Psalms chapter 51 verse 1 and 2, no? Ito yung talata, ito ay prayer of repentance, a prayer of repentance. Kita niyo doon sa Bible niyo. Ito yung talata na kung saan ay si Nathan the prophet, no, pumunta kay David, no? Bago after he had gone to Bathsheba, no? So nagkahulihan, nagkahugingan, no, doon sa ginawa. And ito si prophet Nathan ngayon, sinasabi niya na ikaw yung taong nagkasala o nagkamali. Now doon sa first one, mababasa natin, sabi niya, have mercy upon me. Ito yung prayer ni David. Yeah. Have mercy upon me, O God, according to multitude of your tender mercies. Sabi niya, blot out my transgression. Doon sa unang verse, meron tayong makikitang word dyan na ating aaralin na dalawa. Una, yung salitang have mercy upon me. Yung pangalawa, blot out my transgression. Doon sa verse 2, ano ang sabi ni King David? Wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin. So, tatlong bagay lang po ang ating aaralin dito. Una, yung have mercy upon me. Pangalawa, blot out my transgression. And then pangatlo, cleanse me from my sin. So, dito, ay ito yung panalangin ni David, nagkamali, and of course, no one is perfect. Amen. Wala pong perfecto. No? Kahit sino mga Kristiyano, wala po perfecto. Hindi po tayo perfecto. No? Pero ang tanong, how to make life nice and beautiful? How do I make this useful and beautiful? Paano ko ba gagawin, kagamit at maganda? No? Maiayos yung ating nagawang pagkakamalit sa buhay. Una, butahan ko natin yung una. Meron lang pong ABC dyan na ating pag-aaralan. Una, admit my sin and ask for mercy. Yan. Admit my sin and ask for mercy. Ang salitang mercy, habang sa Tagalog, nais ko pong dalhin natin sa ating mga tahanan mula dito, dalhin natin sa ating mga bahay. Yung word na mercy, dahil ang word na mercy, ito po ay napakagandang salita o napakagandang word. Ngayon, bakit ba si David ay mercy ang hinihingi sa Panginoon? No? Nung siya ay nagkasala sa Diyos, mababasa natin sa ating text. No? Nasabi niya, have mercy upon me. Bakit kaya na yung mercy ang hiningi ng King David na ito sa Diyos? Ano ba ang magagawa ng mercy sa buhay ni King David? No? Inadmit niya yung kanyang kasalanan and then humingi siya ng habag sa Diyos. Alam niyo po, sana ang taong nagkakamali ay marunong humingi ng tawad at hindi ito nagtuturo. Alam niyo ba kung ano ang default ng tao pag nagkamali? Nagtuturo. Ikaw kasi, kasalanan mo, kaya ako nagkaganito. Nakita niyo kay Adam and Eve, nung natagpuan sila ng Diyos na naked na sila, no, nagtuturoan na sila kasi ikaw kasi siya No? Yun ang default ng isang tao.
ngayong umagang ito ay tinuturuan tayo. No? Tinuturuan tayo ni Haring David kung paano tayo magpatawad at humingi ng habag o mercy sa ating Panginoon. Ngayon, ano ba ang ibig sabihin ng salitang mercy? No? Ano ba sa Hebrew word ang mercy? Alam niyo, pag gumamit ka ng Hebrew word, pinipicture niya. No? Ipinapakita niya yung larawan. No? Yung larawan doon sa ibig sabihin ng salita o sa isang word. So dito sa mercy, sa Hebrew word is hanan. No? Na ang ibig sabihin ng hanan is the wall. No? Bakod. No? A wall. And then pangalawa is a seed. No? Yung seed, alam natin yung seed, na ibig sabihin to continue. Parang kung iisipin mo, paano kaya naging to continue yung seed? Diba? No? Pero kung aaralin mo yung seed, pag itinanim mo, diba? Hindi ka pa nagtatanim ng walang seed, no? May seed. Pag itinanim mo yung seed, diba? Tutubo siya. Diba? Tapos mamumulaklak siya. Doon sa bulaklak, may seed uli. De yung seed ng bulaklak, itatanim mo ulit. Oh. To continue. Hindi siya napuputol. No? Pero pag pinagsama natin yung wall at continue, combining together, wall continues. Ngayon ang tanong, ano ang kaugnayan nito doon sa mercy? Yun ang tanong. Na? Ano ang kaugnayan nito doon sa mercy? Ano ba ang gamit ng wall? No? Ano ba ang gamit ng wall noong kapanahunan ng mga Israelita? No? Para maintindihan natin. No? Ang wall are used for protection. Amen? Ito po ay kagamit-gamit upang protektahan. No? Katandaan, yung meaning ng mercy sa Hebrew word is hanan and the meaning is wall. Sa panahon ng Israelita, kagamit-gamit sa kanila ang wall dahil ito ay nagbibigay sa kanila ng protection. Wall are used for protection. And inside the wall, sa loob ng walls, nandoon yung mga tent ng pamilya ng mga Israelites. Diba? Nandoon yung tent. No? So, nasa loob po ng wall, no? Yung mga pamilya ng mga Israelites. So, they need walls to protect them. Kailangan nila yung bakod upang maprotektahan sila. Meaning, yung David walls na binabanggit dyan, yung hanan, is asking God for mercy. Yan. Yung wall, ibig sabihin, is asking God for mercy. No? But this wall are going to protect him. At itong wall na ito ay puprotektahan siya. So, ibig sabihin, kapag pala ikaw ay humihingi ng habag sa Diyos, kapatawaran sa Diyos, ikaw pala, you are not just protecting yourself, hindi lamang pinuprotektahan mo yung sarili mo, ngunit pati yung pamilya mo, buong pamilya mo, ay pinuprotektahan ka kung marunong ka humingi ng habag at patawad sa Diyos kung ikaw ay nagkakamali. Amen? Naintindihan niyo yung ibig kong sabihin. Purihin po ang Diyos. Inaralan po natin ang medyo malalim ng kaunti. Kasi kapag gumamit tayo ng Hebrew word, makikita natin yung meaning ng word. No? So you are not just protecting yourself, but you're protecting your entire family. So nandoon sila sa inside the tent.
So, yan pala ang kahalagahan ng marunong humingi ng tawad. Yan pala ang kahalagahan ng marunong humingi ng habag sa Diyos. Nasubukan niyo na po bang nananalangin na nabanggit niyo sa inyong panalangin na Lord, kahabagan mo ako. Amen? Panginoon, kahabagan mo ang aking pamilya. Alam mo, sa loob ng ating pamilya, meron at merong gumagawa ng hindi kalooban ng Diyos. Mahalaga po na mabanggit natin yung katagang habag. Kahit pa pag nananalangin tayo sa mga hindi mananampalataya, minsan sa panalangin ko nababanggit ko yan, na Panginoon, kahabagan mo sila. Purihin ko ang Panginoon. How about our family? Na kapag nagkakamali tayo, no? Wala naman tayong maipagmalaki sa ating mga sarili. Ano ang gagawin natin? Hihingi tayo na kahabagan tayo ng Diyos. Kaawaan tayo ng Diyos. Purihin ko ang Panginoon. So kay Haring David, at hindi lang kay Haring David, pati na rin sa atin dahil yun ang itinuturo ni Haring David, yun pala ang kahalagahan ng marunong humingi ng tawad. Marunong magpakumbaba, hindi nagyayabang. Amen. Hallelujah. Dahil pride in the otherwise, it means the wall stop. Titigil yung proteksyon ng Panginoon. Kaya pala yun ang hinihingi ni David sa Panginoon. Lord, I want your wall of protection sa buhay ko. Not just for my family, hindi lang sa aking pamilya, pati na rin sa aking mga anak, mga apo, at kaapu-apuhan pa. Because God's wrath runs up to the second, third, and fourth generation. Yan ay mababasa ninyo sa Deuteronomy chapter 5, verse 9 to 10. Basahin niyo sa bahay niyo. Isang bagay ay ayaw ni David na mangyari yun sa kanyang anak. Kaya ang kanyang panalangin, Lord, I want your unfailing love, that you're unlavish unto me and to my generation for 1,000 generation. Purihin ko ang Panginoon. Now, magbibigay po ako ng isang example. Di ba pag ang ating mga anak ay nagkakamali at humihingi sila ng sorry, di ba nalulubag yung loob mo? Sa halip na parurusahan mo, hindi mo sila mapaparusahan dahil humingi sila ng sorry sa iyo eh. Di ba napansin ninyo yun? Na-try ninyo yun sa inyong mga anak. Kasi nakikita mo yung pagpapakumbaba ng mga bata. Kahit pa sa maliliit, di ba mga maliliit na bata ay wala namang alam yan mga ginagawa nila. Pero tinuturuan natin sila paano mag-sorry sa magulang. No? Kapag natutunan nila nag-sorry sa magulang at tumigas na naman yung kanilang ulo, at sa halip na paluin mo, dahil marunong na siyang humingi ng sorry sa iyo, hindi mo siya matutuluyang papaluin. Kasi nagsusorry na. Kita niyo yung power ng forgiveness, yung power ng sorry, yung power ng mercy. No? So if we know how to ask mercy, the walls of God are being put up in our life. The word Hanan. Amen. Naiintindihan natin mga kapatid. Pangalawa, doon sa pangalawa, sabi ni Haring David, blot out my transgression. Humingi na nga siya ng mercy, no? Siguro magtatanong, bakit hindi ba magkaparehas yung mercy at saka yung blot out my transgression? Eh, sa isip-isip natin, pag hindi natin aaralin, parang ang alam natin, pare-parehas lang yung word na yun. No? Pero, sabi ni Haring David, blot out my transgression. Kapag in-interpret natin yung blot out my transgression,
lang, no? Isang whiteboard na sinulat-sulatan mo siya, na puno na siya, ibig buburahin mo siya. Nakuha niyo, ibig ko sabihin, buburahin mo siya. Ibig sabihin, you wipe away like writing from a book. Sabi dito, sa English translation. Pero tingnan po natin kung ano yung word na blood, no? Ano ang ibig sabihin nito? So after David asking mercy, and here is David asking, blot out my transgression, sabi niya. Now, yung blot out my transgression sa Hebrew word is maka. No? Maka. Now, ang ibig sabihin niyan is liquid inside, sabi niya, and also known as the marrow. No? Ano ba yung marrow? No? Yung pinakamasarap doon sa bulalo. Diba? Yung mga may mga gout dyan, ay mag-iwas-iwas po sa mga bulalo. No? So, doon sa Hebrew word, yung blot out ay maka. Ang ibig sabihin niyan is liquid inside, and also known as the marrow. So, hindi pala sapat na ako ay humingi ng tawad o mercy sa Panginoon. No? I wanted God's protection in my life, but I want God to blot out my transgression. No? Blot out, which inside the marrow means, ito po ang ibig sabihin niya, hindi ko na sinulat yan, to get the marrow, the bones must be struck to break it open. Ayan, yun yung ibig sabihin niya. Ha? Blot out, which inside the marrow means, ulitin ko, to get the marrow, the bone must be struck to break it open. Di ba pag nagluto ka ng kailangan namang yung mga buto-buto, di ba may doon sa loob, no? Yung liquid, no? Na sa inyo ay napakasarap nun, no? Si Sheila, susukitin niya yun, no? May patulog pa. Ayan, no? Pero hindi nyo alam na yan ay nagpo-cause ng gout. Pero hindi yan ang ating pag-uusapan dyan. So, ano yung ibig sabihin ng blot out? It's inside the marrow means to get the marrow, the bones must be struck to break it open. Siyempre, kailangan basagin mo yung buto. No? Para makuha mo yung liquid doon na sa loob ng marrow. So, pag pala po tayo humingi ng tawad at habag sa Diyos, the second important part is that yung ating buhay ay kailangan mabago. Ano ibig sabihin? Pagkatapos natin humingi ng habag sa Diyos, no? Nagpatawad, humingi ng tawad sa Panginoon. Ang pangalawang mahalagang parte sa buhay natin ay yung mababago tayo. Amen? Kaya sabi nga ni Haring David yan, blot out my transgression, sabi niya. Diba? Hindi pala siya, yung blot out my transgression, hindi pala siya yung skin deep lang. Ha? Hindi pala siya yung skin deep lang. Kailangan may babasagin ang Panginoon sa ating buhay. Ako niya ibig sabihin. Ha? Something has got to be broken. God will break you. God will crush you. And God will break you open so you will change. Amen. Hallelujah. Alam niyo po, itong bahaging ito ay nagawa ko po ito sa panalangin ko sa asawa ko. Nasabi ko sa Panginoon, sabi ko, Lord, basagin mo yung puso niya. Yun yung panalangin ko sa Panginoon sa Kanya. Bagamat matagal na panahon na hindi sinagot ng Diyos. Pero yung word na yun na binanggit ko sa Panginoon, meron palang katugunan ko rin ang Panginoon. Bakit? Kasi ang kasalanan ay nagmumula sa kaisipan,
sa puso. Sa puso. It's beyond the skin. No? At hindi yan basta-bastang nabubura. Nakita ko yung mga taong gumagawa ng kasalanan, kahit mga Kristiyano na, hindi basta-bastang nagbabago. Unless na lang nabasagin sila ng Diyos. Unless na lang ang puso nila ay babasagin ng Diyos para sila ay mabago. Blank out my transgression. Kailangang basagin, upang buksan to get the marrow to change you. Kailangan yung liquid doon sa ilalim. Kailangan yung marrow ay mabasag para makuha mo yung liquid sa ilalim. Amen. Hallelujah. Kaya si David, sabi ni David, "Struck me, Lord, crush me open." Purihin po ang Panginoon. Remove everything from me. Kaya sabi sa panalangin ni David, "Through cleansing is not skin deep. It shatters the core, breaks every part of me, and washes my soul from within." Sabi ni Haring David. Yan ang panalangin ni David. Change me in the inside. Break me open, sabi ni Haring David. Alisin mo yung mga bagay-bagay na hindi nakaka-glorify sa iyo, Panginoon, sa buhay ko. Purihin mo ang Panginoon. Yun pala ang ibig sabihin ng block out my transgression. Madali lang naman natin i-translate yan eh. Madali lang natin i-interpret yan. Pero meron palang malalim na kahulugan. Kailangan pala tayong mabasag sa harapan ng Diyos para tayo ay mabago ng lubusan sa harapan ng Panginoon. Para mabago ng lubusan yung buhay natin. Kaya kailangan nating mabasag. Purihin po ang Panginoon. Simpleng word, simpleng salita, pero malalim ang lugar sa buhay natin bilang isang mananampalataya. Kaya naman, pag tayo ay nagkamali, si David, isang adulterer, isang murderer, unrepentant, pero pwede pa palang tawagin siyang a man after God's own heart. Kaya pala siya tinawag na a man after God's own heart. Dahil ganito, kataintim at kalalim ang kanyang panalangin sa Diyos. Amen po rin po, Panginoon. And then the last one, doon sa ating text, ang sabi doon, the letter C, "Cleanse me from my sins and iniquities." Sabi niya, "God, have mercy on me according to your loving kindness." Yun yung una. Blot out every transgression. Ibig sabihin ni David, break me open, Lord. Maka. And then sa verse 2, sabi niya, "Wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin." Hindi pa siya nakontento doon. Hindi pa sapat sa kanya yung hihingi siya ng habag sa Diyos. Hindi pa sapat sa kanya yung i-blot out ng Panginoon yung kanyang transgression. Humingi pa rin siya sa ating Panginoon na sabi niya, "Wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin." Cleanse me thoroughly. No? Cleanse me from my sin. Linisin mo ako sa aking mga kasalanan. Pero paano? Paano? Only through one word, and that is repentant. Isang word lang. And that is repentant. Now, cleansing in Hebrew is taher. Meaning, to be clean, to purify inside and out, to be made holy. Yun yung ibig sabihin ng taher. To be clean, to purify inside, sa loob, at sa labas. Kasi kung mapupurify ka sa loob, kailangan makikita sa panlabas mo
purified. Amen. Naging banal sa harapan ng Diyos. Kaya yung lesson ng Bible study kagabi doon sa Crisinsago ay ipinapakita doon na kung ano yung paghilasinan ti Ilocano. Noon yan ni paghilasinan kasi kakat citizenship ijay langit. Yeah? Kung ano yung palatandaan ba, hindi ko alam kung ano yung correct term sa Tagalog, na ikaw ay citizenship ka sa langit. So doon ay binanggit ang mga bagay na ito. Nabanggit yung character, the way na mamuhay ka sa mundong ito, no? Kung ikaw ba ay kaiba. So doon makikita yung to be purified inside and out and to be holy. Amen. So now, church, maybe we were in Golgotha. Maaari meron tayong mga Golgotha mess sa buhay. Pero ito yung panahon na kung saan gawin natin, yung mess natin ay gawin natin maganda at kagamit-gamit. Amen. Purihin mo ang Panginoon. So, cleansing in Hebrew is taher, meaning to be clean, to purify, inside and out, to be made holy. Amen. Purihin mo ang Panginoon. So, si David ay alam niya, at alam niya, na yung mga unclean people ay hindi mo sila makakapasok sa presence ng Panginoon. Alam ni David yun. During that time, no? During sa panahon ng mga Israelita, when you are unclean, kapag ikaw ay unclean, hindi malinis, hindi na-purify, hindi sila makakapasok sa sinagoga. No? Sa sinagoga. You cannot enter in the presence of God. At sa part ni King David, hindi niya kayang malayo sa presensya ng Diyos. Hindi niya kayang mailayo. Hindi niya kayang malayo siya sa presensya ng Panginoon. Kaya, ang panalangin ni David, inamin niya na siya ay marumi, humingi siya ng kalinisan, habag at pagpapatawad sa ating Panginoon. Lord, cleanse me, wash me thoroughly. And he admit that his sins and ask forgiveness and mercy sa ating Panginoon. At hindi lang yun, sabi niya, blot out my transgression. That's the marrow in the inside or in the middle, sabi ng Haring David, break me, Lord. Basagin mo ako, Panginoon. Cleansing. Amen. Hallelujah. Sabi ni David, para kay David, hindi ko kayang mabuhay. Hindi ako makahinga. Hindi ako makakalakad ng maayos kung wala ako sa presensya mo, Panginoon. Nawa ang bawat isa sa atin, ayon ang panalangin ng bawat isa sa atin. Amen. Hallelujah. Now, ngayon mga kapatid, naunawaan natin bakit tinawag si Haring David na a man after God's own heart. Amen. In our conclusion, David admit his sin and asked mercy and forgiveness to our God. Pangalawa, humingi siya sa Panginoon, blot out my transgressions. And the last one is cleanse me from my sins and iniquities. Purihin mo ang Panginoon. Ang sabi ni Haring David, crush me, Lord. Basagin mo ang puso ko. Cleanse me from my sins and iniquities. And then, gusto mo natin tawagin a man or a woman after God's own heart. Amen. Tularan mo natin si King David.
Amen. Napakaganda po na sa buhay natin ay lagi natin masambit sa ating mga panalangin. Panginoon, basagin mo ang puso. Durugin mo ang puso. Tayo pong lahat ay tumayo. At habang inaawit natin ang awitin ito, ay awitin natin ng may pananalangin. Hallelujah. We praise you and thank you, Lord. Thank you for your words, Father God. Maraming salamat sa iyo mga salita sa mga sa awitin ito, Diyos. Ikaw ang aming nanalangin, Diyos. Sa
mabasag ang aming mga puso upang kami ay mabago sa aming mga pagkakamali, O Diyos. Sa buhay na magulo ay magiging maganda at kagamit-gamit ng Panginoon. Hallelujah. Hindi sapat na mabasag, Panginoon, kundi humingi pa siya, Panginoon, ng kalinisan sa lahat ng karumihan na kanyang ginagawa. Panginoon, mula sa iyong mga salita, kami ba ay tao lamang na nagkakamali, O Diyos, may mga kahinaan. Ngunit tulad ng panalangin ni Haring David, Panginoon, hallelujah, humihingi kami ng habag. At ang habag na ito, Panginoon, ay nagsisilbing proteksyon sa aming mga buhay. Nagsisilbing proteksyon sa aming mga pamilya, sa aming mga apo, Panginoon, sa aming mga anak, O Diyos. Hallelujah. Kung kaya narito ang aming mga puso, Panginoon, inihahandog namin ang pusong basag na ito sa iyo. Maraming salamat sa iyong mga salita sa araw na ito, Diyos. Dadalhin namin sa aming mga tahanan ang katagang habag, Panginoon. Ang katagang blackout and transgression and cleanse me from my sin. Hallelujah. At kailangan mo maraming salamat. Salamat na patuloy na itinatama mo sa amin, Panginoon. Ang iyong kadakilaan, ang kadakilaan ng iyong pag-ibig sa aming mga buhay. Ang dalangin mo sa Iglesia ng Sesto Church, Panginoon. Mula sa tatlong katagang ito namin na pag-aralan, Panginoon. Ito ang magiging buhay namin, O Diyos. Ito ang balang-balang sa aming mga puso, Panginoon. Hallelujah. Dahil nais namin, Panginoon, na magpatuloy sa paglilingkod sa iyo. Na sa aming paglilingkod, O Diyos, ay magiging kalugod-lugod kami sa iyong harapan. Magiging karapat-dapat kami ng iyong Diyos. At ito ang desire ng aming mga puso, Panginoon. Kung kaya't ang dalangin namin, Panginoon, may mga beses man sa aming mga buhay, basagin mo kami, Diyos. Oh, fresh man, we thank you, Lord. We glorify your name, Lord. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, na sinamahan mo kami. Salamat sa pagsama mo sa amin sa araw na ito, O Diyos. Salamat sa iyong presensya, Panginoon. Kung si David ay hindi niya kayang malayo sa iyong presensya, kami man, Panginoon, ay hindi namin kayang malalayo sa iyong presensya, Panginoon. Nais namin manatili, Panginoon, sa iyong presensya, O Diyos. Ama, maraming salamat, O Diyos. Lalabas kami sa usaling ito, Panginoon. Nataglay namin ang kadakilaan ng iyong pag-ibig. Taglay namin, Panginoon, ang iyong habag at biyaya sa aming mga buhay. Taglay namin ang kalakasan. Taglay namin ang kagalangan sa pagpapatuloy sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Kaya't sa oras na ito, Panginoon, hindi sapat na kalagyan ng pasasalamat ng aming mga puso, kundi nagmumamag na pasasalamat, Panginoon, sa iyo. Hallelujah, purihin ka namin ang Diyos. Kaya sa oras na ito, Panginoon, sa pagtatapos, Diyos, sa gawain ito, Panginoon, ay maingat namin ipinagkatiwala ang lahat sa iyong mga kamay. Ang maingat na ibinabalik sa iyo,